pinag-uusapan natin, crank na may kinalaman sa ating pagbabike. Hindi pwede na mas malakas ka kesa dun sa crank. Yan ang magsasaad kung tayo ay mag-e-enjoy at kung tayo ay malalaspag. Yan ang tatalakayin natin mga master. Kaya kung interesado ka dito, standby ka lang. Huwag kang maglilipat ng channel ha. Mag-subscribe ka na rin para updated ka. Sa ating pagbibisikleta, mga master, napakahalaga na kailangan kahit papano may kaalaman tayo sa paggamit ng crank natin. Mapa 1x man yan, mapa 2x man yan, mapa 3x man yan. Depende yan. Iba't ibang preferences sa dami ng mga taong nakausap ko, sa dami ng mga taong nakasalamuha ko na iba't iba ang kanilang preferences na crank pagdating sa kanilang bisikleta. Kasi meron mga MTB, iba ang crank ng MTB. Ang RB, iba ang crank ng RB. Ang fixie, iba rin ang crank ng fixie. Touring, magkaiba sila. Gravel, ang gravel tsaka ang touring halos. Iisa lang naman. May kahit paano meron silang similarities pagdating sa setup ng kanilang crank. Nagkakaiba lang yan kung ang gusto ng isang biker ay 1x or 2x. Okay? Pero bibihira na ako nakakita ng mga nagtuturing or nag-gravel ng mga naka 3x. Kasi yung 3x medyo hindi na siya ganong ini-entertain pagdating sa market na nag 3x ka. Pero kapag halimbawa bumili ka ng bisikleta, halimbawa mid-range or kaya budget meal, ang crank na nakalagay doon, mga 3x. Okay? Pero yung mga 3x na yon, karaniwan, yung mga 3x na nakikita natin is mga square tapered. Okay? Square tapered pa siya. Pero, pagka nag-upgrade ka na, karaniwan, ang mga mabibili mo na is mga Halotech na. Alright? So ngayon, mga master, bakit ba natin kailangan pag-usapan yung crank? Kasi hanggang ngayon, mga master, marami pa rin mga tao, marami pa rin mga biker natin, mga kaibigan, ang hindi nalalaman kung ano ang kahalagahan ng crank. At sa kanilang pagbibisikleta, karaniwan, makikita mo, nahihirapan sila na mag-adjust pagdating sa mga ahon, pagdating sa mga stretch. Nalalaspag sila, nahihirapan sila, hindi nila maramdaman na yung enjoyment sa pagbabike. Yun ang sinasabi ko sa inyo, kailangan mahalaga na alam mo kung ano yung crank na gagamitin mo. At familiar ka sa crank kung ano yung kahihinatnan kapag yun ang ginamit mo. Okay? So, halimbawa, palagay natin, naka 2x kayo, pero yung 2x na gagamitin nyo ay halos same ratio. Kasi merong isang nag-comment sa atin sa TikTok natin, paano daw ba yung Diore niya gagawin niyang 38 tapos yung second ring 32 na oval, which is master, wala nang sense yun. Okay, ginawa kasi ni Diore yung crank na 2x pang ahon tsaka pang stretch kahit papano sa MTB or sa touring. Okay, yung 36 mo, gagamitin mo yung pang patag. Yung 26 mo, gagamitin mo yun pang ahon. Okay? So ngayon, kapag ginamit mo siya, pareho ng 30 plus ratio, yung dalawang ring na yun, mahihirapan ka na. Wala ka ng pang ahon. Okay? So ngayon, ang pinakamahalaga lang, yung cogs na i-combination mo dun sa crank na yun. Tandaan nyo mga master ang crank natin ang magbibit-bit sa atin kung paano tayo hindi malalaspag at kung paano tayo makaka-survive sa stretch. Okay? May mga pagkakataon kasi, master,
na hindi natin alam, na pedal tayo ng pedal, spinning tayo ng spinning, hindi natin alam, nai-strain na tayo, nai-stress na tayo. Kaya bukod sa crank, kailangan alam mo rin kung ano yung ipapartner mong cogs. Okay? Yung crank natin, dun magbe-base kung kaya nating mag-sustain or magkaroon ng endurance pagdating sa stretch. Ang pinag-uusapan natin, crank na may kinalaman sa ating pagbabike. Okay? Yung crank natin, ang pinaka main weapon natin pagdating sa ating pagbibisikleta. Yan ang magsasaad kung tayo ay mag-e-enjoy at kung tayo ay malalaspag. Okay? Kaya napakahalaga na kailangan alamin mo yung kakayahan mo, tsaka alamin mo kung ano yung dapat mong gamitin base sa genre ng bisikletang ginagamit mo. Okay? Kung naka-MTB ka, kailangan alam mo yung ratio gagamitin mo. Kung ang gagamitin mo ba is 1/2 o 2/2. Kasi kung magtutubay ka, okay yun. Kasi kung ikaw mahilig ka mag-long ride at mahilig ka ring umahon, okay na okay yan 2/2. Kung gusto mo naman ng chill ride lang, hindi pagka umahon ng endurance, pahinga, ride, pahinga, akyat, pahinga. Pero 1/2 setup, okay din naman yan. So eventually, marirealize mo kapag ikaw ay nagbibisikleta na naka 1/2 ka at nag-long ride kayo, yung mga kasama mo pumupull away, samantalang ikaw naka-maintain ka sa 30, 35, 25 kph. Di ba? Malalaspag ka. Wala kang gagawin kundi humabol lang humabol. So magkakaroon ka ng kaisipan na mag-upgrade na kahit papano magtutubay ka na. Para kapag ka nagyaya yung mga kasama mo na mag-ride kayo, mag-long ride kayo, maka-catch up ka sa kanila. Although, hindi naman karerahan kapag ka nagra-ride kayo, may mga nagko-comment na, Papa, bike lang naman kami, hindi naman karerahan yun. Oo naman yun, Master. Tama naman yun. Pero pwede kang hindi malaspag kahit hindi kayo nagkakarera. Kasi the more na mas malaki ang ang ring mo, yung first ring mo, kapag nakatubay ka, the more na mas malaki yung first ring mo, mas masarap sa patag yan. Okay? Hindi ka malalaspag sa patag. Kung ang mga kasama mo nakatubay din or naka 1/2 na 44, 40, 42, tapos ikaw naka 36 ka lang or naka 1/2 ka lang, mahihirapan ka mag-catch up sa kanila. Kasi yung isang pedal nila, isa't kalahati at dalawang pedal mo na yon. Isa't kalahati o dalawang pedal mo na yon. Depende sa power ng legs mo. Okay? So ang sa akin ang preference ko pag ako depende sa ride na gagawin ko. Kung ako lang mag-isa at aakyat ako ng bundok, mas prefer ko ginagamit yung mountain bike ko na 1/2 setup. Pero kung ako naman ay maglo-long ride at may kasamang ahon, rolling hills, ang ginagamit ko yung 2/2. Gaya nung umakyat kami sa Tilapilon, ang ginamit ko doon is yung 2/2 natin na hybrid. Kasi mas prefer ko yung 2/2 kasi hindi ako nalalaspag at the same time, wala akong pangamba pagdating sa mga ahon, pagdating sa mga endurance na ahon, pagdating sa stretch. Bakit? Bakit ako matatakot? Nakatubay ako. 'Di ba? Pinakamahalaga pa doon bukod sa crank yung cogs combination na gagamitin mo. Tatalakayin natin yan sa mga susunod nating episode. Okay? Kung ikaw naman ay naka-RB, kung baguhan ka lang sa RB, ang pinaka-standard ng RB ay 50/34 sa crank natin. Ngayon, kung nahihirapan ka sa 50/34, pwede kang magbaba. Gumamit ka ng crank na pang-gravel. Ano-ano nga ba yung crank na pang-gravel? Si GRX merong 48 at merong 46/36. By 30. Pwede kang gumamit nun. Pwede kang gumamit ng 48/30, 46/30 ni GRX. Pero meron din naman mga ibang brand, mga aftermarket na brand na competitive din naman pagdating sa presyo, competitive din naman pagdating sa quality. Yun muna ang gamitin mo. Yun ang gamitin mo for the meantime. Kung hindi mo kaya yung 50/34. Karaniwan ng 50/34, may mga aftermarket na nakalagay sa
road bike natin. Mapa budget meal bike, mapa mid-range bike, at kahit papano yung mga nakalagay dun sa mga high-end na bike, yung mga 105, Sora, 50 by 34. So ngayon, kung hindi mo kaya yan, at nag 4630 ka, kahit papano, ma-enjoy mo yan. Ngayon, kung talagang hindi mo talaga kaya yung 46 by 30 at medyo nahihirapan ka dahil pero gusto mo road bike, wala kang magagawa kundi sanayin ng sarili mo sa crank na meron ka. Okay? Sa crank na meron ka. Kailangan kilalanin mo yung crank na ginagamit mo kung hanggang saan yung power mo, tsaka yung power ng crank na gagamitin mo. Okay? So, ang gusto kong sabihin, mga master, sa pagbibisikleta natin, kailangan kinikilala natin yung sarili natin, pati yung crank natin, kung hanggang saan natin kaya. Hindi pwede na mas malakas ka kesa dun sa crank. Hindi pwede yun. Okay? Hindi pwede yun. Kasi mabibitin ka. Kailangan may room ka sa crank mo na mas malakas ang crank mo kesa sa'yo. At dun ka magbabase para magpalakas, para mapantayan mo yung lakas ng crank mo. Ang crank kasi natin, magbabase yan sa ating kakayahan. Okay, sinasabi nung iba, kapag ka naka-MTB sila, ay masyado magaang sa akin ng 34. Hindi ko kaya, hindi sa akin yan. Masyado na magaang, para na ako nag-ano yan. Ay hindi, masyado magaang sa akin ng 36. Kaya nga ako nag-38 sa 1 by. So, may ibang tao, may kakayahan na umahon ng 36, ng 38. Pero may ibang tao na ang mas gusto is yung 34 or 32. Kasi mas chill ride nga lang yun. Pero kung sa long ride, laspag yun. Okay? So, iba't iba yan. Kaya walang magaling, walang pinaka-the best na biker pagdating sa kakayahan nila. Dahil iba't iba tayo ng kakayahan, iba't iba tayo ng preferences. Kaya wag niyong ipipilit sa iba na gumamit ka ng 32. Mag-32 ka na lang, chill ride lang yun. Okay yun, tama yun. Gumamit ka ng 38, 36, pagdating sa ahon, mauuna ka sa kanila, okay. Okay din naman talaga yun. Yun ay kung kaya nyo. Kung hindi nyo kaya, mag-adjust kayo. Huwag niyong pilitin ng sarili nyo na mahirapan pagdating sa pagbabike, pagdating sa mga ride nyo. Kailangan sa pagbibisikleta nyo, makaramdam kayo ng enjoyment. Unang-una yan. Pangalawa, yung hindi kayo nai-stress na bakit parang pagod na kaagad kayo. Kasi pagka pagod na kayo, stress na kayo, wasak na yung muscle nyo, hindi nyo na ma-enjoy yung pagbibisikleta. Yung hingal, okay yun. Yung pagod, normal naman, napapagod eh. Pagka napagod ka, pahinga ka lang. Pero yung tipong muscle stress out ka na, muscle fatigue, hindi mo na nararamdaman yung binti mo, kapirasong ride, 50 kilometers lang, 60 kilometers lang, hindi mo na nararamdaman. Hindi na enjoy yun. Hindi ka na mag-e-enjoy. Okay? Kaya napakahalaga na yung crank na gagamitin mo, kilala mo. Okay? So, bakit yung mga touring biker natin, mga siklistang mahihilig, mag Philippine Loop, Laguna Loop, North Loop, North Luzon Loop, mga ganyan. Bibihira ako nakakita ng mga naka one by. Karaniwan ko nakikita. Siguro kayo may nakita kayong mga naka one by. Pero ako nakikita ko karaniwan, mga naka two by sila. Bakit? Kasi kahit papano, hindi sila mangangamba kapag umahon sila sa medyo matatarik, meron silang pang-ahon. Meron din sila kahit papano na pang-stretch. Kasi gumagamit sila ng kahit papano pinakamalaking ring. 38 or 40. Diba? So, yun ang kahalagahan na alam mo yung crank na gagamitin mo. Alam mo dapat kung ano yung kakayahan mo, kaya mong ipedal yung crank na yun. Kasi pagka nag-crank ka ng 2 by or 1 by, ang cogs mo, kung 11 yan, 11 by 34, 11 by 32, hindi mo naman mamamaximize na 11 eh. Masasagad mo yung 11, i-endurance mo, makukuha mo yon hanggang sa patag, kabuuan, gaya halimbawa, tarlac, stretch, PAMI, stretch, hindi mo makukuha, hindi mo kayang i-maintain yung 11.
Kung ikaw ay naka 34/11, kaya yon. 32/11, kaya yon. Pero kung ikaw ay naka 50/11, 46, 48/11, hindi siya hindi siya friendly para sa legs natin. Siguro tatalon ka kahit papaano mga 15, 14, or 13. Ganun lang yun. Okay? So ngayon, mga master, ang pinakapayo ko sa inyo, huwag kayong makikinig sa mga tao nagsasabi, magganito ka na lang, mag 34 ka na lang, mag 32 ka na lang sa MTB mo. Tapos halimbawa, may sabi siya, o mag-tubay ka na lang, yung tubay mo gawin mong oval, tapos yung second ring mo, ganito gawin mo. Sa road bike naman, mag-ano ka, mag 52 ka na, mas the best yun. Mag 50 by ganito ka na, 36 ka na. Huwag kayong makikinig doon. Kailangan mismo kayo alamin nyo kung ano yung crank na gagamitin nyo base sa kakayahan nyo. Huwag kayong makikinig sa ibang tao dahil kapag bumili kayo ng crank, masasayang lang ang pera nyo. At kung hindi nyo maximize yun, sayang ang pera. Gaya ko ako, since hindi ako ma-road bike, hindi rin ako ma-speed, yung 50/34 ko na Sora na binili ko doon sa actually hindi ko binili yun. Ano yun? Basta doon sa Sava ko. Pinull out ko yun kasi hindi ko na-enjoy yung 50/34. Hindi ko siya na-enjoy. Umakyat kami ng Blackwall, hindi ko naman ma-enjoy yun. 34 tapos naka 31 yung gradient, 29, 30, 31. Hindi mo ma-enjoy yun. Diba? So ngayon, ginawa ko, pinalitan ko 46/30. Gaya nung nasa video natin, yung mga episode natin. Diba? Doon talagang na-enjoy ko yun. Kasi never ako na-stress, never ako napagod. Napagod, syempre, oo. Pero pahinga lang, then recover ka na kagad. So ganun lang yon mga master. Huwag kayong makikinig sa mga taong nagsasabi na ito ang setup ko, ito ang gayahin mo. Huwag kayong makikinig. Pagbasihan nyo palagi kung ano yung kakayahan na meron kayo. Alright? Ganun lang kasimple. Kung meron kayo ibang katanungan, mga master, mag-PM lang kayo sa page at mag-comment kayo sa TikTok natin. Follow nyo na rin ako doon, mga master ha, Bike Talk with Papa Jack. Kahit pa paano, updated tayo sa pag-info doon, updated tayo sa mga ilang impormasyon na maaaring makatulong sa inyo. Okay? O paano? Hanggang doon lang muna po tayo mga master. Sana'y kahit pa paano nakapulot kayo ng konting tips at kaalaman dito sa ating episode. Maraming salamat. Palaging tandaan, palawakin ng kaalaman. Mahihirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Paalam. Ciao.